So 49 years old pa lang siya. And so doon na nga natin masasabi, sabi nga ni Lawrence, blessed kayo, nabuhay kayo. Pero blessed din siya. Ah, kung siya ay naniwala na sa Diyos, ay siya ay mas blessed actually kaysa sa atin. No? Pero yun na nga, 49 years old, talaga nakakabigla ito at nagigrieve yung family. Pinag-pray ko pa yon twice na nga eh. Last Sunday, pinakamalala siya. Pinag-pray ko ulit. So, and sad to say, the news came to me early in the morning that ni Lord kasama. No? So, si Lord nakakaalam. And, but anyway, tonight, talagang before we go to the parable, tuling dami ring nangyari. No? Sa inyo, busy kayo. Busy kayo. Ang daming ups and downs din nangyari. Lalo na sa mga nasaksihan ko sa road. Ang daming disgrasya this week na nakita namin ni Ma'am Sheila. So, hindi ako masaya na hindi ako na disgrasya kasi meron pa Monday on the spot. Nagulat kami ni Ma'am Sheila. So, hindi ko na sasabihin yung detail. Motor, walang helmet. After Mascara Festival, siguro medyo ano pa yon, drogi pa. And on the spot, talagang wala. So anyway, ang dami no, may natutumba na lang bigla, may nababangga. Akin na lang doon is binigyan pa ako ng chance ng Panginoon. Hanggang ngayon, no, ang pag-iingat ng Diyos nandyan pa. And sorry, syempre I feel sorry sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa disgrasya. So please continue to pray for me kasi palagi po akong nagmumotor, single motor para iatid si Ma'am Sheila. Please pray for us. Also, yung ministry ko, na kasama ko yung mga maliliit kong anak, pati si Ma'am Sheila, talagang every weekend, nagta-tricycle kami. We go 1 hour ang biyahe papunta sa outreach. But today, walang outreach centers na Bible studies dahil lahat po ay una, may namatayan sa ano naman, lahat busy na sa preparation sa election. So, lahat po tayo, kung pwede lang naman, please use your right to vote for a leader. Ako naman, hindi pwede dahil ang aking license, yung aking voter's ID, Las Piñas pa rin. Hindi pa ako nakarenew. So, but again, I encourage you, please go out and practice your right to vote. Exercise your right. Now, let us go to um, our lesson today. Bakit ba worth talaga na hanapin ang kingdom of God? Maybe some of you here listening, na-understand nyo na ito na dapat talaga hinahanap. Ano pa bang other word for seeking? Talagang intentional ka sa pag-seek. Pero maybe some of you here are not that mindful na kailangan pala i-seek si Lord ng kanyang kingdom. Tonight, after this sermon, I pray the Holy Spirit will give you wisdom and understanding and will change your life, will change your mindset na buti na lang hinahanap mo si Lord or sabihin mo, from now on, I will seek God and His kingdom. Okay? So, as I start, basahin na muna natin ang verse natin. Wala muna akong story kasi kailangan nating i-consume ang ating time. Let's go to our verse. Very short ito. Okay. So ito yung verse natin. Makikita sa Matthew 13:44 to 46. The parables of the hidden treasure, yung una, and the parable of the pearl. Okay. The kingdom of heaven is like, inalintulad, sa treasure na hidden in a field. So pag sinabing treasure, siyempre, nakatago yan.
Okay, naintindihan natin? Tapos, when a man found a treasure, tinago niya muna ang treasure ulit. Bakit kaya? Nakita niya ng treasure, tinago niya ulit. Bakit? Meron siyang purpose. And then, in his joy, pumunta siya at binenta niya lahat ng kanyang meron siya. He sold all he had and bought that field. Bakit kaya binenta niya ang meron siya? Kasi mas mahal yung treasure na nakita niya. Okay, yun yung logic, no? Sa business, Lawrence, logic yun, di ba? I-exchange mo yung meron ka, i-risk mo ito, ibibenta mo. Bakit? Merong mas malaki kang na discover na treasure. Logic pa lang yun, ha? Logic pa lang yun. Wala pa yung biblical aspect dito. Tapos, again, sa 45, inalintulad na naman ang kingdom of heaven sa isang merchant or negosyante or trader looking for fine pearls. Naghahanap siya ng pearls. When he found one of great value, mas mahal sa lahat ng pearl na hinahanap niya, when he found one of great value, he went away and sold everything he had. Oh, binenta niya na naman yung anong meron siya and bought that pearl with fine or high or great value. Ibig sabihin, mas mahal ito, kaya niya pinag-exchange. Tama? Yun ang logic, ha? Logic pa lang yan. Wala pa tayo sa faith factor, no? Sabi, no? Grabe. Napupunta na naman ako sa business niyo bilang example. Minsan, some of you will have that great exchange na, sige, iwan ko tong mahirap na sitwasyon na malayo sa family ko. Iwan ko to yung sa abroad. I-risk ko itong business. Di ba parang ganun din yan? Parang ganun din na iniwan mo yung isang trabaho kasi nakikita mo may potential yung pinasok mong negosyo. So parang gano'n, no? Pero ito talaga, kahit hindi ko nabigyan ng illustration ito, klarong-klaro. Nakakita siya ng treasure, binenta niya ng lahat ng meron siya para lang makuha yung land, no? Hindi lang ang land. Mismo yung treasure, yun yung pinakamahalaga. Kaya niya, ito pa, tandaan niyo, sa verse 44, kaya niya binenta lahat, hindi dahil actually sa field. Hindi yun dahil sa field, kundi dahil yon sa treasure na nakatago sa field na yon. Kaya siya pumasok. I mean, ako, mabigay ko rin example sa sarili namin. Si Ma'am Sheila, actually ito sabihin ko sa inyo, pumasok din yan siya sa inyo, sa business niyo, si Ma'am Sheila. Bakit? Nakitaan namin ng treasure. Ano yan? The lives that will be changed is more precious sa kikitain niya. Naintindihan niya? Yun yun. Yun yung parang relatable doon ang story namin, no? At ang story nyo rin. So, ito yon napakalaga. Yung field na yon sa tingin nyo, bibilhin niya yon kung wala ang treasure. Yung lupa na yon, bibilhin niya ba yon kung wala ang treasure? Hindi. Dahil yon sa treasure na sobrang dami siguro. Kaya niya pinagpalit, ang meron siyang konti, pinagbenta niya, mabili lang yung lupang ito. Grabe na. So now, let's go. Ano ba matututunan natin dito? Okay. Kung ang kingdom of God pala ay nakatago, lalabas ang truth na dapat hinahanap. If the kingdom of God is hidden, ay dapat hinahanap. Tama? Hinahanap. Hinahanap-hanap. Seek ba? Sinisik mo si Lord. Sinisik mo yung kingdom niya. Hindi pwedeng, Lord, ikaw na lang lumapit. Tapos na, lumapit na si Lord.
Binigay niya na nga si Jesus Christ sa cross eh. It's your turn. You seek the kingdom of God. And you will find the kingdom of God if you seek Jesus Christ. Okay? Seek Jesus Christ. Ang daming verses, even sa Old Testament na nagsasabi, seek God. Seek God. Hanapin si Lord. At ang matindi pa niyan, alam niyo bang sa Old Testament, may verse na nagsasabi sa, ano to, Amos, wala dyan sa PowerPoint, Amos chapter 5 verse 6. Listen. Seek the Lord and live. Hanapin ng Diyos para ikaw mabuhay. Now, ang seek pala doon, ang tawag doon sa Hebrew, ang seek na yon, hindi ko lang mabasa ang Hebrew word kasi hindi ako expert. Ang meaning noon, to tread. Pag sinabing to tread, gaganunin mo, journey yan. So, seeking God is a journey. Sabi nga palagi niya sinasabi every week to, no, si Lawrence, small steps, baby steps. Pero it's a journey. You tread. Ano pa? Frequent. Ang meaning ng seek, frequent. Sorry. Ano pa? Meaning ng seek, to follow. Sino? God. Ang meaning ng seek, to seek, to ask, to worship. So when you say seek, hindi siya passive. Passive na, hintayin mo na lang si Lord. Lord, I manifest. Ganun. I manifest that this year will be good. No! Manifest is not from the Word of God. I-explain ko yan sa inyo mamaya. Hindi pa ganun ka-comprehensive yung explanation ko, pero meron na kayong makukuha dito mamaya na ang manifestation hindi siya from the Bible. Kasi si God, nagmamanifest na ng kanyang power, ng kanyang goodness. So, if the kingdom of God is hidden, then we must seek it, hanapin. Diba? Nung binasa natin kaninang verse, no? Anong nangyari sa verse? Kung babasahin natin ang verse, parable, no? The kingdom of God is like treasure hidden. Diyan galing ang truth natin, ha? Ang kingdom of God is nakatago. So, dapat hinahanap. Kaya pala sabi ni Jesus, no? The gate to heaven is narrow. Narrow. So, dapat hinahanap. Pero yung gate papuntang hell, malawak. Hindi mo na kailangan hanapin. Kita agad. Kaya pala to follow Jesus, to follow God, hindi mo pwedeng sabihin na puro lang happy, happy. At sasabihin mo, positive lang. Again, positivity is not from the Word of God. It's not from the Word of God. No? Baka na ano na kayo na, ay ano ba yan? Bakit hindi pala yun sa Word of God? Mamaya na, hold on. Dito muna tayo sa parable. So, how to seek God's kingdom? Paano ba hinahanap ang kingdom ni God? So, based sa kanina na thread, journey, follow, worship, yun pala yun. Intentional dapat ang pag-seek natin kay God. Yung tinatamad ka, lalo mong isik si God. Yung down ka na, nadidepress ka, lalong mag-seek ka kay God. Yes, you go to professionals, psychologists, to life coach, to counselors, to psychiatrists, kung kailangan ng gamot. But don't forget naman, seek God first. Okay, you can go to professional help, but please don't forget, seek God first. And seek God intentionally. At pag naghahanap ka kay God, syempre may available na tayo na Bible. Kaya nga nasulat na tong Bible eh. Para isik mo na si God. Ano bang sinasabi niya? Sabihin mo, hindi naman ako kinakausap ni Lord. Hindi mo nga binabasa ang Bible, tapos ngayon magre-reklamo ka, hindi ka kinakausap ni Lord. Parang ano lang yan eh. Ay, ano ba yan? Hindi ako kinakausap ng nanay ko. Hindi mo nga sinasagot yung tawag eh. Sagutin mo yung tawag. Simple lang yan ha. Logic pa lang yan. Wala pa tayo sa spiritual side ha. Tapos, when you seek God, seek Him wholeheartedly. Hindi pilit. Talagang hinahanap-hanap mo. Please, hanapin mo si God with all your heart.
Hindi yung pinipilit. Kasi pag pinipilit, mahirap yon. Hindi natutuwa si Lord doon. So to seek God is to find God. And when you find God, you find what? You find rest. You find peace. You find life. You find, you find light in your darkness. You find strength in your weakness. You find joy even in your chaotic mind. You find deliverance when you are in bondage. You find discernment and wisdom when you don't know what to do. When you find God, you find hope. You find reward. But reward is not always today. Sometimes when Jesus comes again, nandun pa yun ang reward. Pinag-usapan, ibig sabihin lang nun, nothing. Wala nang kulang sa buhay mo, ha? Baka iniisip mo, kung magkaroon lang ako ng ganito, ng ganito, ng ganito, kompleto na ako. Wrong ka dyan. Kung anak ka na ni Lord, kompleto ka na. Everything is, ano na lang yan, bonus. Lahat ng meron ka ngayon, bonus na lang yan. When you find God, you find righteousness. You find satisfaction. Kaya anong sinabi kanina sa Haggai chapter 5 verse 6, tama ba ako? Find God and live. Ang live doon, ang meaning nun, revival. Kaya ang daming Kristiyano nanghihina, hindi na hinahanap si Lord eh. Hindi na nare-revive. So we can relate to this passage now. If God's kingdom is hidden, then hinahanap. Tama? Hinahanap. Seek God. Narinig nyo na ba ang verse na ask, seek, and knock? Palagi niyong naririnig yan Ask, seek, and knock. Pag binasa natin yan, mamaya, i-explain ko yan sa inyo. Pag sinabing seek, ibig sabihin, hindi ka lang mag-wait dyan. Tama? So, kukontrahin niya ang belief na manifestation. Lord, I manifest. Bigyan mo ako nito. Lord, I claim it. Akin na yung ganyan. Akin na. Lord, akin na. Ang layo, di ba? You're just passively waiting. But the word of God is very clear. Seek God's kingdom. Hindi niya sinabi mag-manifest ka lang dyan. Sinabi seek. Ang layo nun Sinabi mo, Lord, akin na yan. I claim it. No. That's not God's truth. God's truth tells us to seek Him. Hanapin siya. So, that's how we seek God. We seek Him intentionally with all our hearts. And when we seek Him, syempre, we find strength. We find clarification from our confusion. Tapos, sinabi din doon na, seek and you will find, ask and you will, yan? Mamaya. You shall receive. Pero ang alam ko, when you say ask, sabi, tama yun, Lawrence, may isang verse nagsabi, ask in my name. So you will receive something that will give God's name fame. Mo ulit yan, lalo na sa Luke, basahin mo siya, iba. It shall be given to you, pero hindi pala siya worldly things. So, mamaya na yan. Isa-isahin muna natin. Now, next. If the kingdom of God is hidden, then we should seek it. And also, if the kingdom of God is likened to a treasure, di ba? Treasure ang kingdom of God. Naalala nyo? And also, pearl of great value. Tama? Now, if God's kingdom is a treasure, then it is of high value. Mas mataas pa sa value ng buhay mo, mas mataas pa sa value ng assets mo,
mas mataas pa sa value ng savings mo, mas mataas pa sa value ng buong creation ni God, ng buong world, mas mataas pa doon ang kingdom of God. Kaya pala dapat hinahanap siya. Kasi mas mataas pa siya sa value ng lahat ng created ni God. Mas mahal ito na kaya mong ipagpalit ang meron ka para lang ma-receive mo ito. Ba yun? Di ba? Naalala nyo yung unggoy? Ang unggoy, pag binigyan mo ng prutas, gaganon agad yung kamay nun. Kaya yung mga farmers, nagkakaroon sila ng trap sa mga unggoy kasi itong mga unggoy, kinakain yung kanilang mga pananim, lalo na yung mais, kung ano pa dyan. Ang mga farmers, kumukuha sila ng mabigat na coconut, siguro bago, i-open nila, lalagyan nila ng opening na kasya lang yung kamay ng unggoy, tapos lalagyan nila sa loob ng mga fruit or peanuts or yung, sorry, may tumatawag sa akin. Tumatawag yung brother ko sa Qatar. Sorry. Okay. Sige. So, imagine niyo buko na merong maliit na butas, ipapasok ng unggoy yung kamay niya, kukuha siya ng pagkain sa loob. Pagkaganon niya, hindi niya bibitawan ng pagkain sa loob. So, hindi siya makakaalis. Dala-dala niya yung bukong hindi siya makakaalis kasi yung unggoy once may nakuha ang pagkain gaganon yan. Hindi yan i-open yung kamay niyan. So hindi siya makakaalis, natatrap siya. Hahabulin siya ngayon ng mga farmers. Ang hirap ng kanyang galaw na meron siyang buko sa kamay niya. At para makawala, kailangan niya i-open ang kanyang kamay. Kaso wala silang ganong mindset. If they have food, they will really close their hand. So ganon din naman sa kingdom of God. If nakahigpit ka sa worldly things, hindi mo matatanggap ang kingdom of God. Kailangan mo i-open ang kamay mo to receive what's of high value, more than money, more than fame, more than what you have now. The kingdom of God is of high value. Bakit? This is about eternal life. This is about the peace that comes from Jesus that will guard your hearts and your mind. No? This is about eternity. This is about hope in spite of the chaos around us. Diba? Despite of the many bad news we hear, the kingdom of God is of high value. Okay? So, ang galing, no? Saan ba galing yung high value na yan? Ito na yon, dito rin yan kinuha sa verses 44 at 46. Na sa sobrang high value ng treasure at sa sobrang high value rin ng pearl, balik muna tayo, talagang pinagpalit niya ang kanyang meron siyang yaman. Pinagpalit niya, binenta niya, binili niya yung lupain na merong treasure na nakatago. Ganon din sa pearl of great value, binenta niya lahat para lang makuha yung pinakamataas na pearl na mataas ang quality. Ganon. Ganon din naman si Lord, no, nung tinanggap mo si Jesus, in-exchange mo lahat ng meron ka, matanggap mo lang si Jesus. Tama ba yan? In-exchange mo yung old self mo for you to have a new life. In-exchange mo yung dating dark life mo for you to be taken by God and be placed in a kingdom of light. In-exchange mo ang anxiety and worries mo for the peace that comes from Jesus. It's of high value. Ito pa, yung ginawa ni Jesus sa cross, yung love niya. It's of high and precious ang value na kailangan niya pa ibuhos ang kanyang dugo, ang pawis, ang sakit ng katawan, ang mga sugat, i-endure niya. Bakit? Napaka-high ng value ng love ni God para sa iyo. Okay? So number 3, if God's kingdom is of high value, then to give up everything is greater exchange. To give up all you have and all we are, no, is a greater exchange. Hindi ka malulugi.
Because we're talking about heavenly things. We're talking about eternal life. We're talking about forgiveness of sins. We're talking about making us pure despite sa maduming buhay natin noon, binago tayo ni Jesus ngayon nung tinanggap natin siya at nagrepent tayo sa ating kasalanan. So ganun if the kingdom of God is hidden, so sinisik. If the kingdom of God is treasure, then it's of high value. And if the kingdom of God is of high value, then connect ito. Ito na yung last. Then we should exchange what we have to gain this kingdom of God. To gain heaven, we should give up worldly and temporary pleasures. Okay? Simple lang naman, no? Pero klaro, no? Klaro, di ba? Ngayon, punta tayo sa iba pang verses na ma-explain ko na sa inyo ano bang manifestation. Bakit ang seeking God, hindi siya, magkukontradict siya sa manifestation. Okay. Transfer tayo. Yan. Tingnan niyo dito. Ask, seek, and knock. Pakibasa nga. Ano kaya matatanggap mo when you ask God? Tingnan mo. Basahin mo, Lawrence. So I say to you, hello? Sige na. Go. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Yun. Naintindihan niyo? When you ask God, He will give you the greatest gift of all. And that is the Holy Spirit. Holy Spirit ito. Ang focus dito, ang presensya ng Diyos, matanggap natin. Hindi yung mga presents niya. Minsan nakafocus tayo sa presents sa gift. But God is so generous that He will give His presence. He wants His presence to be intimately with you. Kaya nga sabi niya, I will be with you. Pero in the context of make disciples. Go and make disciples and I will be with you until the end. This is not about the things of this world. Because the things of this world are temporary. Just a click of the finger of God, everything will be lost. Hindi niyo ba naalala? Sorry. Tumatawag yan. Dapat sasagutin ito ni Ma'am Sheila, kaso nakatulog na si Ma'am Sheila. Okay. Naalala niyo yung gera sa Ukraine? Naalala niyo pa? How about yung gera sa Israel? Naalala niyo pa? Lahat ng mayayaman doon nawala ng building. So what does it says to us? Seek God. Because the things of this world will just be gone in a blink of an eye. And never ever think, malayo naman ang Israel, Pastor. Yes, but God can take it all away, not just using wars. God can use anything. Just to remind us, seek what is eternal. Seek what will last forever. Never ever exchange your soul or ubusin mo lahat mong lakas para lang sa temporary things. Yan ang isang paalala sa atin. Seek God. Kaya ang seek God, no? Ang seek pala, worship God eh. So when you worship God, don't just worship Him during Sundays. Seek Him every day. And when you ask God, di ba, sabi dito, seek and you will find. Who will you find? You will find God. Ask and it will be given to you. Anong i-give daw sa'yo? Ang Holy Spirit.
And knock, the door will be open. Sino mag-open ng door? Si San Pedro? Wrong. Wala si San Pedro sa gate ng heaven. Hindi yon. Gawa-gawa lang yon. Hindi siya ang tagabantay doon. Okay? So, ang mag-open ng door, syempre, si God. So, nakita nyo, the kingdom of God is about entering. Hindi siya about, Lord, I manifest, tanggapin ko ang isang bagay na ito. Lord, positive lang. Gusto ko ma-attract lahat ng energy na positive. Is that the kingdom of God? That's not the kingdom of God. The kingdom of God is not talking about positive energy, positive things to go to you or to attract positive energy. It's not the teaching of God. Sabi ni God, seek mo ako. Tanungin mo rin ako kung anong kalooban ko. Hindi yung pipersahin mo ako, Lord, I want that new car. Lord, I want that new job. Parang dinidiktahan natin si Lord. Kaya nga, ask eh. Anong ibig sabihin ng ask? Didiktahan mo si Lord? Hindi. Tanungin mo si Lord. Ano bang kalooban ni Lord? Tanungin mo. Ang manifestation, ikaw yung nagdidikta kay Lord. Lord, I want 2024 to be a good year. Wait lang, ano bang good sa mata mo? Baka ang good sa mata mo, hindi good kay God. Have you asked God? Yan, tama yan. Your will be done. Yun yung asking. You ask, Lord, ano bang kalooban mo? Sabihin ni Lord, ito yung kalooban ko. Nako, ang hirap pala ng kalooban mo, Lord. Pero sige, your will be done. Diba si Jesus, nung tinanong niya ang will ni God, sabi ni God, you will go through death. Death by suffering. Sabi niya, Lord, pwede ba yung cup na to, sobrang bigat to, hindi na to dadaanan? Sabi niya, but your will be done. Every time we ask God for His will not be easy. But it's the right thing to do. It's the right decision to make. So every time you ask God, ask, Lord, ano bang gusto mo sa akin? Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Hindi yung didiktahan mo si Lord. I claim it. Akin na yung promotion na yan. I claim it. Kikita ako ng sobrang laki. Okay, hindi masama kumita ng malaki. Pero again, when you ask God, it's not about dictating God what to do. Remember, prayer is not about dictating God what to do, but prayer is God changing our hearts, aligning our lives to His will. Yun ang prayer, hindi yung dinidiktahan natin si God. Kaya nga, no? Ask, seek, hanapin, and knock. Papasok ka talaga. Maybe some of you, akala nyo Christian kayo kasi nagsisimba kayo. Some of you, alam ko, sure ako, Christian na kayo. Kasi tinanggap nyo na si Jesus eh. Pero ang iba sa inyo, baka feeling nyo lang siguro Christian ako. Hindi. Unless hindi ka pa pumasok, hindi ka nag-knock at hindi ka pumasok, sino ba ang papasukan natin? Si Jesus. Siya ang way. Siya ang gate. Siya ang door. Unless hindi ka pumasok kay Jesus by faith, unless hindi ka nagkaroon ng deal, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko, tinatanggap na kita. Unless hindi mo pa ginawa yan, hindi ka pa anak ni Lord. Kaya nga pag binasa mo tong same verse na to, Lawrence, sa Matthew, nakasaad doon, hanapin mo tong same verse na to. Yung buong chapter nagsabi doon, say one of the portion of the chapters, sabi niya, many of you who says, Lord, Lord, will not enter the kingdom of God. Kasi maraming feeling lang nakapasok na pero hindi pa pala. Kasi nagsimba lang naman eh. Pwede kasing pumasok ka lang sa church pero hindi ka pumasok into a relationship with Jesus Christ. Gets mo? Parang ganito lang yan. Pupunta ako sa SM. Tapos sabi ko, yes, nandito na ako sa SM. Tapos paikot-ikot ako. Nakita ako ni Ma'am Sheila. Sabi ni Ma'am Sheila, bakit ka pawis na pawis? Diba sabi ko, pumunta ka ng SM? Sabi ko, oo, pumunta ako ng SM. Pero hindi ako pumasok. Gets mo? May kaibahan ang pumunta ka lang sa SM kesa pumunta ka doon at pumasok. May aircon sa loob eh. Ganon din sa buhay Kristiyano, may kaibahan yung pagtanggap kay Jesus. Hindi yung feeling mo lang, kilala mo na siya, pero hindi mo pa pala siya kinikilala bilang Diyos.
Kaya kung hindi pa, ito yung good news. You can always come to Jesus by faith. Put your faith in Him. Believe in Jesus. Enter into a relationship with Him. Believe in Him. Papatunayan niya sa'yo, kaya kanyang iligtas, kaya kanyang dalhin kung saan siya. So, ito sabi niya, grabing rebuke ni Jesus Christ sa verse 13. No? If you then, though you are evil, kahit kayo mga evil kayo na mga parents, know how to give good gifts to your children, Father in heaven, your Father in heaven, true or false disciples. Thank you, Lawrence. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Yan. Ang context niyan, katulad yan dito. Baka kasi hindi pa nag-seek, hindi pa nag-ask, hindi pa nag-enter. Na? So magkaiba yun So ngayon, i-clarify ko sa inyo. Ito na. Clarify ko na sa inyo. Uulit-ulitin ko kasi sometimes sa isang turo hindi pa nagigets. Based on the passage found in Luke 11:9, yung binasa natin, dito yung sa taas, nakita niyo. Now, ask, ano yon? Ask, seek, and knock. Based on those words, is manifestation a biblical teaching? The answer is obviously no. Kasi manifestation, you are waiting on God to give you something. Tama? But seeking is not waiting. You really seek God. You seek His kingdom. You seek His will in His word, in His Bible, in His scriptures. Di ba? You knock. You ask the Lord. No, ito pa. How about the law of attraction? Ano ang law of attraction? Kung ina-attract mo, simplihan na lang natin. Ano nga ang law of attraction? Pag ina-attract mo good things pupunta sa iyo, tama? Ano pa? Paki-explain. Kung ina-attract mo, sige, in our layman's term na lang. Pwede ko Ask, rin Google. ask, believe, receive. Ask, believe, receive, no? Parang hindi siya, hindi naman, parang hindi siya, ano, no? Hindi, parang hindi siya mali, Ask, believe, receive. Wala namang problema yun, Pero actually, yung word talaga na law of attraction means does it align with the teaching of Jesus? Ito na ngayon ang sagot. Why law of attraction is not biblical? Bakit siya? Ayan. Because sa law of attraction, the focus is the things, not the Holy Spirit. Tama? Why you attract things? Why you believe in law of attraction? Because you want to attract good energy or riches or prosperity, right? Tama? So you are so focused on the things. You're not focused on God. You're not focused on how to be seeking God, seeking intimacy with God. Intindihan nyo? Kaya unbiblical siya Ang focus, things, how to get this, how to gain this. Makamundong mga bagay. Tama yun. Thank you, Lawrence. Instead of seeking intimacy with Jesus Christ, it's a wrong belief because it seeks things more than seeking Christ. Even if you try to make it biblical, kaya nga nilagyan nila yan, Lawrence, ng ano yan? Ask, believe, receive, to make it biblical. Pero hindi siya biblical. You cannot do that because God is a person. Thus, you cannot attract God because God is not an energy. Intindihan nyo? God is not an energy that if you attract, hindi mo nga kayang i-attract si God kasi can you attract God? Can you influence God to give you good things? If you can do that, then you are God. Naintindihan niya? Hindi siya biblical. God is not a thing. God is not an energy. Okay? God is not an energy that you can attract.
God is sovereign, meaning God is in control. Positive words. Naintindihan niyo? We are not in control. We are not even our words. Kahit positive mo pa yan. We are not in control. The same with the following unbiblical views. Ano yon? Positivity, manifestation, law of association, claim theology. The focus of this unbiblical viewpoint is to gain temporary things and temporary and earthly pursuits. That's why it's unbiblical. Pag sinabi mo naman na law of association, if sasama ako sa mga mayayaman, yayaman din ako. Ay nako, magtrabaho ka na lang. Pag sasama ka sa mayayaman, yayaman din ako. Parang sinasabi mo, pag sasama ako sa mga banal, magiging banal din ako. Ganun ba yan? Pag sumama ba ako sa mga gwapo, katulad ni Lawrence, magiging gwapo ba ako? That's a wishful thinking, not a biblical mindset. Tingnan mo naman, ulitin ko, ang mga disipulo, sino ang kasama? Si Jesus Christ. Ang mga kasama ng disipulo, si Jesus Christ, yumaman ba sila? Yumaman sila? Hindi. They were killed and murdered because of their faith and association with Jesus Christ. Akala ko ba law of association is right? Oh, kasama nila yung creator ng mundo. Dapat mayaman din sila. Eh bakit hindi? Clear na ba tayo? May tanong pa? Wala? Wala na. Huwag na kayo magtanong muna. Para hindi na ako matagalan. Mamaya na kayo mag-sharing. Okay. Ito na ngayon. Challenge. Seek God's kingdom first by seeking intimacy with the King. Unahin ang presensya ng Holy Spirit. Okay? Prioritize things and pursuits that are of high value. Huwag lang yung makamundong pursuits. How to know if it is of high value? You will know it because it matters to God. What matters to God is of high value. Ano ba nag-matter kay God? Eternal life. Di dapat you are seeking the lost. Kasi importante pala yung ma-save sila. Di ba? Ano pa? To be with God. Oh, sobrang naubos na yung energy mo sa makamundong bagay. Iiwan natin yan. Pupunta tayo kasama si Lord. Again, disclaimer, magtrabaho, magnegosyo. Pero wag ubusin ang energy mo, ang oras mo sa temporary things because there is the kingdom of God which is of high, mas mahal ito ang kingdom of God. And number 3, we should have that mindset to give up earthly temporary treasures for greater exchange. Ano bang i-exchange natin? The pursuit of the things that last. Ano bang mga naglalast? Love, salvation, truth. Yun yung maglalast eh. Ano pa? Eternal life. Di ba? Yun yung maglalast. The presence of God, the Word of God. Di ba sinabi sa Bible, the earth will fade, but the Word of God will remain. Yun yung ipurso natin. Oo, wag mong i-give up business mo. Mag-business ka, walang problema. Wag mo lang ubusin sa mga makamundong bagay kasi ang makamundong bagay, again, isang click lang. Pwedeng mawala lahat. Okay? So God bless you all. May you continue to seek God by worshiping God, serving God, and prioritize the things of God which is of high value. And number 3, be always ready to give up earthly things for a greater exchange. May reward pa si Jesus na mas grabe at hindi ito mauubos or mabubulok. Yung reward ni Jesus, ito yung mas pinagtuunan mo ng pansit.
pansin dapat. Kasi hindi lang ang reward, pati si Jesus mismo na babalik muli. Siya dala ng reward. Focus your life, your eyes on the rewarder. He is Jesus Christ. And if you are faithful, you will hear Him say, pagbalik niya, He will say to you, well done, my good and faithful servant. Be with me, enter in my paradise, enter in my kingdom. Tara, mag-enjoy tayo sa kingdom. Okay? So be faithful because God's kingdom is worth seeking. God bless you. Ayan. Thank you, Lord. Grabe, ano? Ang ganda ng ano natin ngayon. Sharing, ano? At yung mga shinare ni Pastor. Okay. Ganda nung ano nun, ang ganda nung parable na yon, the parable of the hidden treasure. Yan, no? Ang pinaka-tumatak sa akin doon is yung about dun sa treasure, no? Na sometimes the treasure that we are looking for is not the treasure na, yun nga, yung earthly things. 'Di ba? Na parang yung merchant, no? Nung nakita niya yung treasure, na parang some people, 'di ba? Ganun tayo lumalapit kay God, eh. 'Di ba? Na halimbawa, yun, naimbitahan ka lang dito, 'di ba? Tapos, sige, sama ako, no? Tapos umattend ka dito sa Zoom, umattend ka sa live, umattend ka doon sa church, no? Or kung ano man situation pa. May it be an illness, 'di ba? May sakit ka, no? Matinding sakit, kaya talagang sinisik mo na siya, no? Or baka namatayan ka, 'yun, no? Kaya nagsik ka din, no? So, ang daming situations na biglang magshi-shift na bigla kang magsisik, eh, 'di ba? Yung ibang tao naman, ang tagal na naghahanap kay God, 'di ba? Na alam nila parang may kulang sa buhay ko, 'di ba? Doon nagsisimula lagi, pansinin niyo lahat ng mga testimonies, halos lahat laging ganun siya nagse-start. Feeling ko may kulang. Uma-attend naman ako pero parang, 'di ba? Laging ganun, 'di ba? So, doon nagsisimula yung feeling, no? Na alam mo na may kulang sa buhay mo and ang dami mong ginagawang makamundong bagay just to fill that void. Na, ayun, tatry mo din mag-open ng Bible, di ba? Or magtatry ka na iba't ibang faith or church, no? And finally, mahanap mo na yung truth kasi nga you're seeking it, eh. Di ba? Eventually, you'll find the truth and you'll become a Christian, no? So, parang yun yung nangyari doon sa merchant kanina. Di ba? Na maaari yung merchant na nandun sa parable, pangyaman na talaga. No? As in, wala nang kulang sa kanya, lahat-lahat na experience niya na. No? Na parang sanay na siya sa ganun, eh. Doon sa craft niya. Buy and sell, buy and sell, buy and sell. No? Pero, yun nga, the merchant probably is sobrang yaman niya na. Nung nakita niyo yung pearl na yon, nakita niyo yung value, willing na siyang ipagpalit lahat ng meron siya, makuha niya lang yung pearl na yon. Galing, no? Na again, that pearl may be yung faith, no? Yung sinisik mo. Diba? Ang galing lang kasi parables are meant to teach us, no, of heavenly stories nga. And at the same time, actually mas appealing kasi ito sa mga sa mga bata. 'Di ba? Mga kwento, no? Pero ang galing lang na pag iniintindi mo siya as an adult, 'di ba? Tapos titingnan mo sa perspective ng mga bata din. Na ano bang pinapakita natin sa kanila na technically kinaka-copy and follow nila sa atin, no? Do they see us na walang bukang bibig kundi kayamanan, ganito, di tayo mahirap, 'di ba? Earthly things. Na lagi ba nila tayo naririnig, walang pinag-uusapan kundi pera, utang, bili tayo ganito, bili tayo ganyan, big purchases, 'di ba? And at
at the end of the day, naalala ko yung Overcomer sa movie na to, Paseng, na yung tinatanong na siya nung bedridden, 'di ba? Na lalaki. Sabi niya, "Who are you?" 'Di ba? Yung tinanong siya doon na, "Sino ka ba?" 'Di ba? Tapos ang unang sagot niya, "I'm a coach." 'Di ba? Tanggalin natin 'yon, sino ka? 'Di ba? "I'm a father." Tayo ganun. Tanggalin natin 'yon, sino ka? "I'm a teacher." 'Di ba? "I'm a husband." Tanggalin natin 'yon, sino ka? "I'm a Christian." Yun, no? Tapos tinanong siya, bakit sa dami mo sinagot, panghuli pa yung Christian? No? Bago yung lahat. Kasi ganun tayo sa totoong buhay, no? We recognize ourselves of all these titles, of all this responsibility. Pero at the end of the day, those are earthly things eh. Na first and foremost, di ba? You are a child of God, no? Grabe, no? Talaga bang, do you put Him above everything on this earth? No? And just like the merchant, siguro isang self-reflection na is, how hard would it be na isuko mo lahat ng meron ka? Your worldly possessions, relationship, di ba? No? Or plans to follow God, di ba? Ikaw ba ay magiging, alam mo yun? Sabi nga, di ba? We are, a generous, a cheerful giver. Di ba? So, ikaw ba cheerful giver ka? Hindi lang in terms of money? At willing ka di ibigay yung lahat? Isuko mo yun lahat, no? Ipagpalit mo yun lahat just for that pearl. Galing, no? So, ang galing talagang mapapareflect ka talaga yung no? Ano bang ginagawa ko? Yun. So, yun lang para sa akin. And, ako, may question ako kay Paz. Siyempre, no? Kasi, di ba Paz, I just like to confirm, since law of association, sabi mo hindi siya biblical, pero it also says, di ba, na bad company corrupts good morals. Di ba? Na parang, ina-encourage din naman tayong to surround ourselves with people, di ba? Ayun. Tama yun, kasi ang context nun about morality. Pero kung context kasi ng law of association na to is about things about titles, Okay. riches. This is another thing. Tama? That's why we go sa context palagi. Ano ang context ng law of attraction ng mga rich people? Yun na yun. I will be associated with rich people. Kasi for me to be rich, di ba? Iba naman ito eh. Yung sinabi sa Bible na bad company, nasa Bible ba yan? Yes, ma'am. Yung you should be with a good company kay mawawala yung moralidad mo, no? Yes, you surround yourself with people, moral, no? Moral or spirituality yon. Ito iba eh. Iba talaga tong law of attraction na sinasabi. Context to. I see. Okay. So, somehow, in the law of association, there are parts na hindi siya biblical because of earthly things. Pero in terms of law of association, in terms of mindset, na yun din kasi yun di ba, na wag mo rin isa-surround yung sarili mo ng unbelievers. Di ba? Pero not in a way na sabi ng Bible na hindi ka rin dapat naman maging rude, no? Or wag mo respetuhin yung unbelievers, no? You should treat everyone with honor and respect. Pero yun nga, if you surround yourself with people who do not live by the way of the Lord, eventually you'll fall into sin. Yes. Okay. Ito pa, follow-up question ito para sa tatanong or planong itanong. Di ba, Pastor, okay din naman yumaman para makatulong? That's half-truth. Kasi sinasabi ng iba na prosperity teaching, lahat tayo dapat mayaman, patulong sa ministry. That's half-truth. And half-truth is not the truth. Kasi, meron din namang poor na grabing tumulong. Na actually, pag tiningnan ni Lord ang puso ng poor na tumutulong,
mas nag-glorify si God kasi ito walang-wala na, tumutulong pa. Itong matindi, yung poor na tumutulong. Kaya hindi din pwedeng sabihin ng prosperity gospel, which is a wrong theology also, na hindi kasi makatulong pag walang pera eh. Tama. Sure ka? Paano yung widow na nagbigay ng 2 sentabo niya na yun na lang yung kinita niya sa isang, binigay lahat sa offering? Sinong natuwa? Si Jesus. Hindi yun parable. That's a true-to-life story. Jesus checked them and he saw the rich putting all their surplus, sobra, ang dami-dami nilang pera, sobra lang binigay. Ito, 2 na nga lang pera niya, binigay pala. Kita mo, it's about the heart eh. It's about heart. It's not about how much you give. It's about where do you put your confidence? Is it the provider or on the provision? Because if you are putting your confidence on the provider, kahit wala akong bigas ngayon, ibibigay ko anong meron ako ngayon sa nagugutom. Last week, wala akong pera. Binigay ko sa nangangailangan. Hindi ito para ipagmayabang. Sa yaman, natitest ang pagtulong. Ganon action. Hindi porket di ka kagawad, di ka na pwede magtulong. Tama. Yun. Galing. So, Pas, when we use it, like you surround yourself with believers as well. No, na For the faith to grow. Yun, to faith to grow. Alright. Ang Bible dyan, term dyan, hindi law of association actually. Build each other up. Okay. Build each other up in the faith. In the faith. Hindi yan about other things. Ha? Because faith is eternal. I mean, that will be forever. I mean, yes, nandun na tayo sa heaven, but still your faith is on God, right? Tama. Alright. Thank you, Pas, for that wonderful clarification. Para lahat tayo naiintindihan natin, di ba? Alright. So, sino pa gusto mag-share? Ako muna. Ang dami ko rin tanong eh. Pwedeng doon muna magsimula. Kasi actually, di ba, very question. Alam niyo po ba, Pas? Last Monday kasi, na-interview kami. Sabi ko, panoorin niyo po, na, pinapanood ko kay Pastor, Jel Lawrence yung, yung speech nating dalawa. And we were talking about, yung speech natin Pinnacle. Okay. Sarah Lista Night? So, Pas, panoorin niyo nga. Kasi alam mo ba, pag-compare mo yung salita namin, Jel Lawrence, pang-iisa na lang. Pero, meron kaming iniwasang salita, yung manifesting, na hindi namin masabi. And may mga context na nanggaling na gospel from scriptures from last week. Yung mga tawag dito, pinag-aralan natin last week na we wanted to say, pero hindi rin yun lumabas. So, kumbaga parang ngayon, may another na ng mga revelation na law of association, diba? And yung law of attraction. Actually, tama rin kasi bata pa lang tayo, sinasabi naman sa atin talaga Pas na paglaki mo, i-attract mo na talaga ka, ang gusto mo naman is ganito. Parang nag-loss of track ka, out of focus ka. Kasi kumbaga, yung buhay mo was already designed by the people around you. No, na hindi naman siya parang marapat din. So, dun ko siya nakikita sa part na, hindi rin naman talaga dapat mag-attract. So, sabi ko kay G.L. Lawrence, syempre, attract. Attract? Ina-attract ko lang yan. So, I'm so positive about it. Or ngayon, sabi namin nung last time, ang salita dapat pala natin, declare. I-declare mo na mangyayari. Pas, yun na yung dapat natin. Kasi syempre, parang, alam mo yun, we're learning the process, and also, may magagamit din kami na, syempre, we're sharing also the Word of God, and we don't want to be condemned with other Christians also outside na, si Lawrence or si Naan o si ganito, nagsasabi, feeling
righteous or feeling magaling pero hindi naman, di ba po? At least we can correct kung may mali or something. Yun po. Yun muna question ko, Pas. Yun. Yung lalapit at magtanong, yun yung explainan mo. Okay? We cannot force them. We cannot impose to them. But sabi nga sa Bible, ask eh. Ganun din naman sa atin eh. Kung may magtatanong, then yun lang yung explain mo. Maganda ito, this is a platform where this is heard all around the world. Sabi ito, kahit di sila magtanong, kayo ang nagtatanong, masasagot yung tanong nila. So, hindi natin impose ito sa lahat. But again, yes, Pas. We are models of others, so we understand the Word of God rightly, no? At clear out natin yung mga blur. Yan na maganda when we learn, no? I learn, I learn, di ba? Alam nyo, may bago akong learning na i-share sa inyo. Na bakit narrow ang gate papuntang langit, isa lang. And that gate is Jesus, di ba? Pero pag sinabing hell gates, of hell will not prevail against it. Doon ko nakuha na bakit gates? Kasi ang daling pumunta ng hell, ang daming gates. The gates of hell shall not prevail against the church of Jesus. Bakit gates? Ibig sabihin, malawak at marami papunta hell. Pero kay Jesus, isa Daming lang. entrance. That's why you have to seek Jesus because Jesus is the only way. Yes nga. Kaya Yes. pala. May nagsasabi ko dito, marami daw gate, marami din talagang way. Kung paano pumunta. Kasi syempre, Isa lang way. Isa lang way. Si Jesus Christ lang. apo, pero sa mga Okay. scene, Pero papunta sa hell, ang dami. Tama. totoo, gumawa ka lang hindi maganda, yun na yun. Ano na? Oo, tama naman. Narinig ko sir, yung sinasabi sa background. Gusto ka tayo na maging mas makilala si Kristo para mas makakyat sa langit. Naririnig niyo po yung sinabi niya? Tama. Galing. Sick talaga, no? Sick. Oo. Kasi hindi mo rin And- mahahanap yung gate kung hindi ka nag-sick eh. Kaya nga, Okay. natin si Jesus. Si Jesus Oo. yun. Ka lang mainip. Siya ang susi. He is the key. Ang Jesus, siya yung mag-open ng door. Kaya kakatok tayo. Kaya nga, make sure natin kaninong pintuan Door. ang kinakatok natin. Kasi dapat si Jesus ang kinakatok natin and He will open the gate, the door for us or the gate, no? So, ito vice versa ito. When we seek God, listen, God has already sought for you. Tama. Na magugulat ka na lang minsan ito pa. Kahit hindi mo na nga siya hindi mo na siya sinisik, pero kasi may awa si Lord eh. Gulat ka nagkita pa rin kayo. Katulad dito sa mga Muslim na nagiging Christians, from Islam nagiging Christians. God, Jesus Christ is showing Himself in their dreams. Maraming Muslim na Islam naging Christian because Jesus showed Himself in dreams. And so naging Christian sila. So si God nag-seek din sa iyo as you seek Him. Actually, tapos na nga, no? Sa cross, pinakita niya na. Ito pa, when you read the Word of God, God is reading you. When you read the Word is reading you. Tama? Habang binabasa mo, ikaw din mismo. Vice versa palagi yan. When you seek God, He also, hindi siya nagtatago sa iyo na, ayoko, hindi ako magkita kay Rose. Hindi. He is seeking, as you seek Him, He's seeking you. Diba? He Tama. left the 99 and looked for that one lost sheep. Grabe si Lord, may awa siya na hindi lang tayo ang naghahanap, siya rin hinahanap. Tama, Pas. And also, may mga bagay kasi, alam mo yun sometimes, sabi nga ni Gem Ann or yung ibang mga nakakausap ko, when you pray, you don't pray for something, tulad din sa labi niyo, don't pray for something that you want to achieve or to get. You pray na for that situations or
things na if it will be done or if ibibigay sa'yo, it will happen. And kumbaga, hindi mo kailangan hingin ng hingin lahat kasi sometimes you're asking for ice cream ang binigay sa'yo. Ano pala, kalamansi, mga ganon. Tapos nag-complain ka pa. Diba? Those are the things na parang kahit maliliit na bagay na binigay ng Lord sa'yo. Hindi mo naman na kailangan. Alam mo yun? Let's just be satisfied and there are things also na sometimes kakapilit-pilit mo na yun ang gusto mo mangyari and it never happened. Sabi nga nung isang isang nagpayo sa akin before, kasi parang sabi ko, bakit gano'n, no? Whenever you are closer to him, and kasi sometimes ang unang anhin yung faith mo, i-distract ka sa lahat. Tapos parang ipapakita sa'yo lahat ng mga hindi maganda, situations na makakapagpa-down talaga ng moral mo. Katulad nilang nitong sa Baguio kami. Sabi ko, please pray for me. Sabi ko, pass of money sa online banking ko. Nang di ko, nananahimik yung bank ko. Tapos biglang nawala ng pera. Wala na pasado. So, syempre, diba, GL, pag ikaw yung ganun, parang, my God, ano nangyari? Hindi ko maintindihan siya. Pero sabi ko, ano kaya yung nito? Kasi syempre, kung ako yun, yung normal talaga na before na magagalit ako, magwawala talaga ako. Wala, sabi ko, alam na ni Herky na parang tahimik muna ako, parang wag mo muna akong i-distract. Kasi nagugulo, hindi ako pag-isip, parang ganun. Sabi ko, ano ba yung nangyayari? Kasi parang hinahanap ko yung answers na, syempre, saan ka nagkamali? Parang gano'n, yung tanong mo saan ako nagkamali? Saan mali yung unang initiation? Pero, ano ba yung, parang ang naisip ko kagabi, ano ba yung message dito sa akin ng Lord? Bakit nangyari ito? Yun, parang naging, it's two different story, di ba? Na parang, ano ba ang message nito? Kaya sabi ko nung kinabukasan hanggang di mo makakausap kasi syempre, I have to find kung nasaan yung pera na yan. Hindi pwedeng mawala kasi, tawag dito, resources mo yan na you can, may mga kailangan kang bayaran, mga ganun. Sabi ko, siguro may bagay din talaga na message si Lord sa akin, kaya nangyari siya. And I have to obey. Ano yun, pass. Yun lang. Pero can your bank help you out? Yeah. Bank, just na what they told me, good thing when I called kahapon, nung tumawag ako kahapon, sabi sa akin, mag-ano daw ako, basta pagtawag ko naman, they responded. Tapos, yan, ganito, kino-close, may natira, natuwa pa siya, may natira pang 12,000 eh. Buti nga may 12,000 pa natira eh. Eh, di withdraw ko muna, yun na lang natitira kong pera. Sabi ko, manataga ako, sabi ko, shucks. Alam mo yung parang, paano na, sabi kong gano'n. Tapos, nag-hold on naman yung babae sa akin. Sabi ko, huwag mo lang bibitaw kasi walang signal sa Baguio. Tapos, hindi ko alam kung paano ako magta-transact kasi nga, malayo kami. Sino pwede kong kasuyuan, gano'n. Buti na lang, isang franchisee ko are able to go kahit senior shop, punta siya dun sa office para gawin yung part na dapat tulungan ko din siya. Tumawag ako, ay buti na lang sabi ko, bibigyan kita ng isang bag. Inano ko pa? Sinuhulog. Siyang wala pa sa atin, parang, Starlink.com US yung nakalagay. As in, alam mo, sabi po nung, ito yung malala. Sa akin, yung mga tumapik sa akin. Ito si Jill Alona, sined ba naman kay GM Ann, so nalaman ng ibang mga grand coach eh.
sabi sa akin, Naan, alam mo ba, ni-remind mo ako na ganun. Siguro, yung pala yun. Yung parang na-remind ko yung mga tao sa paligid to always check on their bank statement and all. Kasi parang sobrang dami nang pumapasok sa amin every now and then ng mga transactions of franchisees. Yun yung isang bagay na parang, we're checking naman. Ganito ka often mag-check. Parang ganun. So sabi ko, mga, kahit sobrang mo na pala, ayun, parang si Gana, kahit sobrang trust niya sa'yo na gano'n na ganito, may papasok pa rin talagang mga ganong klaseng sitwasyon na tao eh. O yung mga sabi nung sa akin, nung ang tawag dito, manager ng isang bangko, you always follow up, follow up, follow up mo lang. Marami namang times na binabalik ng lalo na kung walang OTP, wala akong pinasok na kahit anong site. The only thing na natatandaan ko, GL, nag-send ako ng nag-transfer lang ako using my apps. Tapos nag-decline lang yung unang OTP. When I entered the second OTP, yun yung Pero hindi ko talaga naisip na may makukuha talaga siya sa akin kasi hindi ko nga ginamit. Like, one day, GL, di ko ginamit. All of a sudden, biglang, wala. Kung di pa ako ni-remind ni, GL, ma'am, kulang ka ng ganito. Hindi ko pa maiisip na, alam mo yun, i-transfer back at hindi makita or tignan. Grabe lang yung nila. Yun lang po. Grabe yan, Minsan nga nagtataka din ako pag yung parang bigla nagte-text sa'yo ng OTP. Wala ka namang ginagawa. Nakakaano talaga eh. Nakaka-paranoid eh, no? Oo. And GL talagang every time talaga, we really have to pray for those people. It's like, ganito ba nila kakailangan yung Pero siguro dati kung ako yun, sasabihin ko, Jelaw, eto not for anything, do not judge. Sasabihin ko talaga na sa tawag dito sa ka na doon, yung parang when you feel bad feel something bad about towards other people, whether it's a situation or whatever it is. Sometimes baliktad na yung panahon eh, no? Dati parang yung pag talagang tinetempt ka talaga ng ng kaaway, ng evil, talagang magre-resist ka talaga ng todo. Pero pagka ano pa yung tinuturo na, yun, yung napapaisip ka na lang and mas magiging magaang kasi you know that God is protecting your heart also from those situations and mga nangyayari. Wala lang, na-share. Tama eh. Galing, no? Actually, itong mga ganitong topic, kasi lalo na we're business leaders, no, in our industry. So, maganda kasi it's a form of gospel sharing na din, diba? No, so, syempre, hindi naman, tama eh, you can't impose your ideals on other people. You can't force them, no? Pero, yung yung mga tupa mo, no? Yun yung matuturuan mo. So, doon mo siya talaga ma-i-impart. And through those small seeds, di ba? Ikakalat din nila yun. Kasi kaya naman kumalat yan, law of attraction, law of association. Kasi, yun din yung tinuro ng mentor. Di ba? Kaya nga, actually, maganda yan yung sunod-sunod na tinuro ni Past. Kasi, yung, na yan, sunod-sunod yan di ba? About judging others, yung ask, seek, knock, yung narrow gates. Nandyan din yung true and false prophets, true and false disciples, no? The wise and foolish builders. So, nandyan yan lahat eh. 'Di ba? So, ang galing. Kasi nga, ganun din, 'di ba? Yung sa true and false prophets, parang mga mentors din yan. 'Di ba? Na, kumbaga, kung ikaw, magandang puno ka, hindi ka naman maglalabas ng na bulok na prutas di ba? And ganun din, vice versa. No? So, tama. So, at least, dito nako-correct, no? Na kapag itinuturo mo na siya. Diba? So, may impart mo na yung tunay na meaning niya, no? Lalo na naka-reference pa siya the Bible. Yun. Sino pang gusto mag-share? Yan. Meron pa ba? Nag-on cam si Hello po.
Kanina, wala po, Pastor. Thank you po. Hello, Lawrence. Share na Ana. Ayun, maraming dito. Kanina kasi pag masakit yung ulo ko, nakahiga ako. Nakahiga ako kanina sa ulo ko. Galing po kasi ako dun. Nag-search din po ako dun sa may Daslan. Tapos bumalik ako dito sa Bacoor. Medyo parang tinitignan ko yung oras kanina. Mga medyo ano na ako nakapasok, diba? Medyo late na. Nakapasok ako sa Zoom pero medyo hindi ko maano ng maigi kasi nga nasa biyahe sa akin. So ayun na mga Pero ang ganda ng pag tumatak sa akin Pastor yung ano talaga, yung seek the kingdom of God po. Na kapag mag-seek ka kay God, kay Lord, na dapat hindi ka napipilitan. Na dapat na yung loob mo, meron ka kang parang dapat dapat buong puso na isisik mo siya, hindi yung mapipilitan ka lang, hindi yung tama yung sinabi mo kanina kasi na nasama lang ako dito kasi baka maano ko kay di ba yung nasama ako dito kasi baka sumogi, yung mga ganyan, nasama ako dito para naging din ako kay Lord, yung mga gano'n na sumasama ka lang para kunwari, sumit ka rin, gano'n. Dapat, willing ka na i-exchange yung buhay mo. Willing ka na i-receive talaga si Jesus na hanapin talaga siya. Kasi, minsan, si Lord kahit hindi po natin siya talagang isip ng sobra. Minsan, may mga times na ganun po sa akin dati na may nakakalimutan sa sobrang busy. Di ba po? Pero may ikaw din isisip niya Tama po yun Yun yung nakaka-bless din talaga na kahit na ka na po, na medyo nawawala ka sa kanya, na hindi mo siya isip palagi, minsan yung nagdasal, ganyan. Si Lord talagang paulit-ulit kang siya mismo yung sisik talaga sa'yo. Tapos yung yung nakakatawa din yung sa manifest na narinig ko rin nung napag-aralan natin nakaraan, pinakinggan ko rin sila JL sa JL na sabi ko wala na akong narinig na manifest. Kasi laging kapag yung may mga nagsasabi, i-manifest nila, kaya anes, yung gano'n. Wala na akong narinig. Kasi ang ganun lang, kasi na-apply agad. Nakakatawa yung mga ganito na ang galing na-apply agad nila, wala akong marinig na gano'n. Tapos, yun nga, yung po, Pastor, yung tawag dito, yung kapag nagdadasal po tayo, na gusto ko ng ganito, gusto ko ganyan. Parang hinihingan natin si Lord nag-aantay tayo na si Lord, bigyan tayo ng something na gusto natin. Hindi talaga, parang mas napili lang talaga sa kasi na talagang minsan kasi kahit gusto mo, kung hindi yun yung Lord sa'yo, hindi talaga siya mangyayari. So parang talagang ang dapat mong dasal, Lord, your will be done talaga. Ayun po na palagi ka lang mag-ask din sa kanya ng mga kung ano talaga yung plan niya sa'yo, mga ganun na minsan kasi minsan syempre napapatanong din po ako. Pag alam mo yung mga tumatanda ka na, tumatanda moments, mga napapatanong ka. So parang dun ka talaga na parang mas magsisik sa kanya. Minsan kasi anong tawag dito? May mga times na pag yung parang okay ka sa lahat, wala kang something na minsan dun mo siya na na hindi siya masik. Napansin ko lang nun mga talagang dati kaya sobrang busy ka, sige trabaho, sige ka lang, puro ka lang parang mo lang yung mga temporary things. Kumbaga dun ka nakafocus sa mga temporary na bagay na yun nga, kagaya nga syempre magkakaroon ka ng mga pera, ganyan-ganyan, mga something na gusto mo, nagbibili mo lahat. Parang focus ka dun. Hindi mo na na yung pagsik kay Lord pala na talagang yun yung pinaka high value sa lahat. Na yun po yung pinaka kumbaga treasure na sinabi niyo po. Na yun yung pinaka more than everything po talaga na kailangan gawin. Yun yung dapat first bago lahat. Kaya ayun po,
Salamat po, Pastor, sa inyong oras. Tama. Matutunan po. Kasi yun ang ang ibibigay, kung binasa natin yon kanina, ang ibibigay, ang presensya niya. The Holy Spirit. Sabi ni Jesus, kung kayo nga, evil kayo ng mga nanay at tatay, marunong magregalo sa anak ng magaganda, ako pa kaya na Father nyo sa heaven, how much more I will give you the Holy Spirit. Siyempre, I will give you my presence. I will give you the Holy Spirit. At itong matindi. Pag Kristiyano ka at ang Holy Spirit nasa sayo, and Him, His presence, yun yung pinaka high value. Yung presence niya mismo, yan yung pinapahalagan mo. Talaga, sabi ko sa inyo, makakasabi ka like David sa Psalm 20, I lack nothing. I nothing. But, disclaimer na naman, hindi masamang yumaman, pero may sinabi din si Lord sa mga mayayaman, honor the Lord. Gusto mamaging mo ng papuri at kaluwalhatian. Honor the Lord. Masama ang yaman, honor mo siya sa yaman na yan. How can you honor God? Yun. Okay? So, isa pa, mayayaman, sobrang laki rin ng hindi naman kayo binigyan ng yaman para magwala lang. Wala lang, parang wala lang. Mayaman ka, hindi. You have a greater responsibility. And, may paalala, sabi ni Paul, i-remind ang mga mayayaman na huwag ilagay ang confidence sa yaman because ang yaman unreliable. Unreliable. And, once nawala pa yan, na-click of money, click of money, sobrang yaman, sobrang din ang group. Pero dahil may presensya ka na sa Panginoon, sinabi din mo, parang hindi ganun kagrabe yung grief mo. Kasi nga, parang hindi ka masyadong nagsasa. Kasi, ang presensya ni Lord na yung action mo eh. Yung pit na yan, si Lawrence na walang cellphone, pero parang ang peace, grabe, nangyayababa. Yan, I'm not saying na walang kwenta ang cellphone. I'm not saying na walang kwenta ang pera nila. May kwenta lahat yun. Pero ang maganda, when the presence of God is with you, when the peace of Jesus is also in you. Yan ang beautiful. Hindi namin yung privilege na presensya ni Lord. Peace ni Lord. Satisfaction na kayo. Grabe yarn. Galing no? Habang nagsasalita si Paz kanina, na-realize ko na grabe pala yung yung calling din lalo na ng mga negosyante. No? Kasi parang of all people, they have the strongest influence, no? Lalo na sa mundong ginagalawan natin today. And seldom you'll find mga business owners or mga successful people na biblically based yung faith nila. Diba? Kasi nga yan, with all of those manifestation, law of attraction and everything. Diba? Mindset. No? I remember tuloy yung interview. I watched that. Ewan ko napanood nyo. No? Yung interview kay Benjamin Lawson. Do you know Benjamin Lawson? He's the owner of the Generics Pharmacy. So, 2,000 branches. Napakadami. Sobrang successful na. And, I remember during that interview, sabi niya nga na I advised all of you to read Deuteronomy 8:18. 'Di ba? Galing, ang galing, no? And nung naalala ko nga, galing, no? Remember the Lord your God, for it is who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which is swore to your ancestors as it is today. Kasi nga sabi niya, 2,000 branches for 100 years, it's just a snap. 'Di ba? Na hindi yun ang legacy ko eh. Parang iiwan ko din dito sa mundo is yung
alam mo yun, yung maituro mo sa kanila na all of this are nothing without Him. No, ang galing, ang galing. Naalala ko lang. Kasi nga, kaya pala tayo as the driving force, no, ng mundo, talagang kung ano rin yung ilalabas at sasabihin mo, talagang yun din yung 'di ba? Susundan ng tao. Kasi nga, 'di ba? Copy and follow, you read success stories. So, kung ano yung mga isusulat, ilalagay, ikikwento mo doon, no? Basically yun na rin yung ipinapasa mo. Influence na rin agad yun 'di ba? Your success story. So, kung ang laman nun is yun yan, yung mga yan, kasi you don't have that understanding kung kanino ba nanggaling yan, 'di ba? Your talent, your wealth, no? Your ability to produce that, no? So, ibig sabihin yun din pala yung mapapasa mo. Kaya, napakahalaga talaga na you're always seeking God, no? Na talagang, alam mo yun, bilang major influencer sa mundo, talagang napakahalaga na inaaral at may relationship ka kay God. Ayan. Meron pa bang gusto mag-share? Meron pa? Walay na? Alright. Back to you, Pas. Okay. Picture muna tayo before I pray. Okay. Picture. Yan. Ready. On cam po tayo. Okay. Ready, 1. 1, 2, 3. Sorry, nag-toy. Isa pa. Ready, 1, 2, 3. Alright. Okay, let's pray na, no? Isa sa prayer ko talaga sa inyo, maging ambassador kayo ni Jesus bilang mga business people. Grabe. Itong may-ari ng Generics, because of his free Bibles, ang dami kong nabaptize. Grabe, Because no? of his free Bibles, kahit nasa Las Piñas pa ako. Ha? Ang So this time, galing. hindi ako nakahingi sa kanya, but sa Las Piñas, in my 14 years of ministry, hindi ko mabilang na baptize ko. Sobrang dami. Because ginamit siya, ang Bible na free niya, sa mga Bible study. Galing. So, isa lang ako sa mga beneficiaries. Ano pa yung ibang pastor, di ba? So, Tama. that's Galing. my prayer nga kayo, mga business people, maging ambassador kayo ni Jesus. At don't forget, rich people, the rich women during Jesus' ministries also became a supporter of Jesus. Kung alam niyo lang. Mas may tanong ako, bago po, sorry ano lang to, question lang sa akin. Kasi, di ba, in Victory kasi, they have, parang one common, tawag dito. Ano nga yun? Jail tawag doon, yung parang Translation, ano? peak. Ha? Or Ano? sasabihin, what shapes us. Kasi, related lahat ng mga, natin, majority, kapag sinabi, parang diniscuss doon same. Paano niyo po nakukuha lahat ng topics po? Holy Spirit. Isa lang yung Holy Spirit nila sa Holy Spirit sa akin at sa inyo. That's why, yun na yun. Kaya nag-a-align kami. Galing. Hindi Pero wala pa- parang may pinanggalingan source. Kasi di ba like in church? Walang curriculum, walang ganon. Doon mo yung Holy Spirit, sa Victory, isa lang yan sila. Sa buong mundo, sa buong Pilipinas, isa lang yan ang lesson for the year, every month. Ang mga alignment na yan, Holy Spirit na yan, may gawa niyan. In my 15 years sa ministry, marami akong experience Sunday after Sunday. Ilang Sunday ang 1 year? 52 Sundays. I-times mo sa 15 years, 52 times 15. Hindi kami nag-uusap ng senior pastor ko, align yung kanta ko sa sermon niya. Libo-libo ang Sunday after Sunday bilang worship pastor, hindi kami nag-uusap. Minsan nag-uusap, pero most of the time hindi kami nag-uusap. Kayo members, bakit align yung kanta sa mensahe? Because of the Holy Spirit. Not my wisdom, all from the wisdom. Okay? Doon mo makikita na totoo ang Diyos natin. Okay? Pray na tayo. Sige po. Kinakalibutan ka. Ako rin, 15 years na akong kinakilabutan bilang pastor.
Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa wisdom aming natanggap tonight. Salamat sa word. Salamat sa mga lessons. Nawa, ma-apply namin itong lahat. And I pray na i-bless mong lahat na nandito sa Zoom, nandiyan sa FB Live, at sa magre-review pa nitong lesson. Lord, may you let this gospel be a seed in their hearts and grow their hearts and bear fruit in their lives. And may you be to bless them and make them a blessing in all they do. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. See you next Sunday. Evening natin. See you on Sunday next. Yes, Bas. Thank you so much. Enjoy your long weekend. God bless po. Guards stay early. Bye. Maraming salamat. See you next week, Bas. Ana Rose and Lawrence. Bye. Repeat the sounding shore.